Kilalanin niyo na lang ako bilang Tanyo. Ibabahagi ko lamang po ang aking karanasan nung ako ay nasa Mindanao pa. Hindi ko makakalimutan ang araw kung kailan nagsimula ang lahat. Magkasama lang kami ng amo kong si Doc Reyes habang nakikwentuhan sa kanyang bakuran. Tumunog ang telepono sa loob at sandali kaming natigil. Mga 5 minuto ang lumipas ay bumalik na rin si Doc Reyes. Nakangiti siya pero napansin ko na parang may pag-aalangan sa mukha niya. Matagal na kami magkakilala ni Doc Reyes. Sa katunayan, siya ang nagpapaaral sa akin. Best friend siya ng tatay ko na namatay. Wala na akong nanay kaya nang mawala ang tatay ko, kinupkop ako ni Doc Reyes. Mag-isa lang din kasi siya sa buhay. Kahit nasa edad 45 na, wala pa rin siyang napapangasawa. May mga naging nobya pero hindi rin nagtatagal. Nakakaapekto kasi talaga ang pagiging busy ni Doc Reyes. Volunteer doctor kasi siya. Nagpupunta siya sa iba't ibang barangay para check-upin ang mga residente. Madalas nga na mag-isa lang ako sa bahay. Lagi siyang wala dahil na rin sa sunod-sunod na tawag sa kanya. Parang tatay ko na rin ang turing ko kay Doc Reyes. Pero ang sabi niya, ituring ko na lang siyang kuya. Mukha po yatang hindi maganda yung sinabi ng nakausap niyo sa telepono ha. Inabutan niya ako ng pinapapak niyang chicharon at saka tinabihan ako sa hagdanan. May tawag na naman sa akin eh. Ayos lang naman sana kaso ang layo. Malayo ho? Saan po ba yan? Sa Mindanao. Naku po, ang layo nga. Hindi ako sanay nung ganong kalayo. Tsaka hindi ko alam kung anong klase ng pamumuhay meron dun. Bawal po bang tumanggi? Yun nga ang problema eh. Naka-oo ako. Naawa kasi ako dun sa mga bata at matanda dun sa lugar na yon. Di tutuloy po kayo. Well, walang choice. Tutuloy talaga. Ang problema ko pa, wala ako. Reyes. Malalaking bagang dala namin. Natitiyak kasi namin na tatagal kami ng ilang araw doon. Lalo na't ayon sa data na ibinigay kay Doc Reyes, marami-raming bata at matanda ang may sakit doon. Maaga rin kaming nakarating ng pier. Maganda-ganda ang napwestuhan namin sa barko. May sarili kaming higaan. Sobrang haba ng biyahe na tinahak namin. Kaya na makarating kami, nakaramdam ako ng kaunting hilo. Madaling araw na nang makarating kami sa Mindanao. Nahirapan pa kaming makahanap ng masasakyan dahil walang dumadaan sa ganong oras. Mag-uumaga na nang may isang truck ang nagmagandang loob. Ilan sa aming mga nasa pier ang naisakay. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, bumaba na rin kami sa isa pang terminal. Sumakay kami roon ng tricycle. Tapos, bumaba kami ulit sa isa pang terminal. Nasa 4 na beses kaming nag-tricycle at sa pinakahuli ay pinilit na naming ihatid kami sa Sapang Palay. Wala na raw kasing dumadaan doon. Pero buti naman nakuha ang driver sa pakiusap. Habang nasa biyahe kami kabanong, ay napansin namin ni Doc Reyes na tingin ng tingin sa amin yung driver. Medyo nakakailang na rin. Pero ang sabi ni Doc Reyes, wag ko nalang daw pansinin. 2:00 na ng hapon nang ihinto kami ng driver sa gilid ng kalsada. Ilang lakaran na lang ay bungad na ng Sapang Palay. Kaya hindi namin maintindihan kung bakit hindi pa kami doon hininto. Oh, anong problema? Pasensya na ho pero bawal kasi akong pumasok dyan eh. Bakit naman bawal? Parang may bahid ng takot ang mukha ng driver. Hindi siya mapakali. Galaw ng galaw yung daliri niya at kung saan-saan tumitingin. Basta, pasensya na Ayaw ko lang magsalita, baka mapahamak pa ako. Bakit ba? Ano bang meron sa baryo na yan? Hindi na nagsalita ang driver. Tinulungan niya na lang kaming ibaba ang mga gamit namin.
Nung mga oras na yon, nawiwirduhan na talaga kami sa lalaki. Nagsimula na siyang mamutla na hindi naman namin alam kung bakit. Bago niya paandarin ang tricycle, may sinabi pa siya sa amin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nyo dyan sa sapang palay. Pero sana makauwi pa kayo sa inyo ng ligtas. Napanganga na lang kami sa sinabi niya at sa kanya pinaharurot ang tricycle. Samantalang kami naman, pinagtulungan na lang namin bitbitin yung mga gamit namin. Baka po meron siyang kaaway dyan o baka lagi pong may nag-aaway sa baryo na yan. Ewan ko ba? Weirdo si Manong ah. Mabuti pa, hanapin na lang natin yung bahay na titirhan natin. Sana naman maayos yung bahay para kahit mapaano makatulog naman tayo ng maayos. Grabe, ang haba ng biyahe. Nang makapasok na kami sa bungad ng sapang palay, hindi namin inaasahan na sasalubungin kami ng nagsisilbing kapitan doon, si Kapitan Jerry. Medyo puti na ang buhok niya. Sa pagkakasuri ko, parang nasa 50 anyos na rin. Kayo na ba yung doktor na padala ng mga taga Maynila? Ngumiti si Doc Reyes at nakipagkamay sa kanya. Oo, ako lang po yung doktor. Assistant ko po yung kasama ko. Ay, ganun ba? Paano? Tumuloy muna kayo sa barangay at doon ay may nakahandang kainan para sa pagdating ninyo. Ay talaga ho ba? Ayos. Oo naman. Ganito kagiliw mga taga-sapang palay. Lubos nga ako nagpapasalamat sa iyo, Doc Reyes. Tama ba? Oo, tama ho. Doc Reyes na lang po ang itawag niyo sa akin. Kap Jerry na rin lang ba ang itatawag ko sa inyo? Tumungo na lang ang kapitan habang naglalakad kami patungong barangay. Yung ibang tao na nadaanan namin ay nakatingin. Hindi ko alam kung nararamdaman din ba ni Doc Reyes yon. Pero nakakailang ang mga titig nila. Makahulugan ang mga tingin nila at ang iba naman ay parang nagugulat. Sa isip-isip ko na nga lang, hindi pa ba sila nakakakita ng gwapo at bakit parang hindi sila makapaniwala? Pasensya na kayo ha. Hindi ako nakapagpalinis dito sa bakuran. Pero hali kayo. Pasok na kayo at magkakainan na tayo. Medyo may kalakihan ng barangay pero hindi pa finishing ang mga pader. Pagpasok namin, bumungad agad ang mahabang lamesa. May mga pagkain ang nakahanda. Mga kasama, eto na yung doktor na gagamot sa mga residente natin. Ngumiti kami sa kanila. Nakipagkamay pa nga si Doc Reyes. Samantalang ako, nasa gilid lang. Hindi ko talaga mapaliwanag ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, may kakaiba talaga sa mga tao roon. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Doc Reyes. Kinagagala ko pong makilala kayong lahat at ang buong barangay. Silang lahat ay mga kagawad ko. 3 lang sila. Namatay bilang kapitan. Ayaw kong makita na naghihirap ang mga residente ko. Maging si Doc Reyes nung mga sandaling yon ay napabuntong hininga na lang din. Wag po kayo mag-alala. Ngayong nandito na po ako sa baryo Sapang Palay, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa mga tao. Nako, maraming salamat talaga sa iyo, Doc Reyes. Naway pagpalay. Ayos ang bahay na nilaan para sa amin. Malinis na rin. Walang ikalawang palapag pero maayos, malinis naman ang ibaba. Mas okay siguro kung yung bahay natin yung nasa Bukana, no? Nasa pinakadulo yata tayo Pero ayos na to. Ang arte ko, no? Yung bahay namin ay napapalibutan na ng mga punong saging. Tulog sa biyahe Gumising na lang tayo sa gabi at magluto ng makakain. Sige po, Doc. Sa ilalim nakaiga si Doc Reyes habang ako naman ay nasa itaas. Ako ang mas nakakakita ng labas dahil sa bintana nakaharap ang higaan ko. Paghiga ko ay agad akong dinalo ng antok. Ang sarap ng tulog ko. Nagdadalawang isip ako kung gigisingin ko pa si Doc Reyes.
Nakakahiya dahil alam kong maaga siyang magsisimula kinabukasan. Bumaba na lang ako sa higaan. Pumunta ako sa maliit na sala. Tanging lamesa at 2 upuan lamang ang naroon. Kahit lutuan man lang ay wala. Paano nga pala kami magluluto? Wala palang kalan. Sumilip ako sa labas. Pagtingin ko sa labas, Kabanong, ay nagulat ako. May lalaking nakatayo roon at mukhang sa akin nakatingin. Sa takot ko ay agad kong isinara ang pinto. Dahan-dahan naman akong sumilip sa siwang sa bintana. Pagtingin ko sa labas ay wala na roon yung lalaki. Ha? Sino kaya yun? Sa labas. Agad kong ibinaba ang silya at napabuga pa ako ng hangin. Bigat. Pambihirang upuan niya, no? Sinubukan kong sumilip ulit sa pintuan, pero wala na ang lalaki. Bumalik na lang ako sa kwarto at nagsaklob ng kumot sa muka. Tiniis ko na lang ang gutom hanggang sa sumapit na ang umaga. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog, Kabanong. Inabutan na ako ng umaga nung mga sandaling yon. Naganda na lang kami ni Doc Reyes nung umaga. Nanghiram kami ng isa pang lamesa para sa gaganaping konsultasyon ng mga tao. Napagkasunduan kasi ni Cap Jerry at Doc Reyes na sa bahay nilang papuntahin ng mga tao para daw hindi na rin kami mahasel. Ang kaso nga lang, mag-aalas 9 na ng umaga pero wala pa rin tao sa bakuran namin. Nung una inakala namin na baka walang alam ang mga residente na sa bahay gaganapin ang konsultasyon. Kaya naman inutusan ako ni Doc Reyes na pumunta ng barangay para ipaalam sa kapitan ang lagay ng sitwasyon. Napakamot na lamang sa ulo si Kapitan Jerry nang nagsabi ako sa kanya. Ay, pasaway talaga ang mga taong yan. Sila na nga ang pagagalingin, ayaw pa nila. Kita ko sa mukha ni Kapitan ang pagkadismaya na may halong inis. Kagawad Mon! Itipon mo nga yung mga tanod at roronda tayo. Aabisuhan natin ang mga residente. Tumugon naman ang pagsang-ayon ng kagawad na yon na nasa labas. Tinapik ako ni Cap Jerry sa balikat. Humingi siya sa akin ng paumanhin dahil sa nangyari. Maya-maya pa ay lumabas na rin ako. Nauna akong umalis dahil kailangan kong balikan si Doc Reyes. Habang naglalakad, napansin ko ang mga kabahayan na nakasarado. May mangilan-ngilan na sumisilip pero mga mata lang nila ang nakikita ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang meron sa kanila. Mula nang dumating kami, ang wiwirdo na ng mga galawan nila. Bigla ko tuloy na alala ang naranasan ko nung gabi. Nagdadalawang isip ako noon kung sasabihin ko ba kay Doc Reyes. Malayo pa lang ako ay tanaw ko na si Doc Reyes sa tapat ng bakuran namin. Nakapamewang siya. Anong sabi ni Kapitan? Roronda po daw sila at abisuan yung mga tao. Sinabihan naman nila kahapon ng mga tao, hindi ba? Hindi kaya ayaw talaga ng mga residente? Ayaw? Sino pong tao ang aayaw gumaling sa sakit? Kahit naman po siguro hayop gustong gumaling kapag may sakit. Yan nga ang iniisip ko. Pambihira. Sabi sa data, ang daming may sakit dito. Halos lahat ng pamilya may 1 hanggang 2 tao ang may sakit. Parang wala namang may sakit sa kanila Mga ayaw pumunta. Oo, kalma lang po muna tayo, Doc. Yung dugo niya po, baka tumaas. Bumuntong hininga si Doc Reyes. Alam mo, Tanyo, sa totoo lang, nung dumating pa lang tayo rito kahapon, napansin ko nang ang weirdo ng mga tao. Tapos, alam mo yun, parang may mali rito Lumunok muna ako ng laway bago nagsalita. Nako, Doc, ganyan din po yung napapansin ko Sa katunayan po, may naranasan akong medyo nakakabahala kagabi. Nakakabahala? Bakit? Ano ba nangyari kagabi? Dumiretso na kasi ako ng tulog Nagising ako kagabi. Tapos, may nasipat akong lalaki sa labas. Nung una, nasa bakod lang siya. Ang tagal niya nakatingin sa bahay natin. Tapos nang makaramdam na ako ng pagkailang,
isinarado ka na yung pinto. Lumabas siya sa mismong harapan ng pinto pero maya-maya lang, nawala na rin siya. Ay nako, alarming nga yan. Dapat masabi natin yan kay Kapitan. Natigil lang ang pag-uusap namin nang marinig namin si Kapitan Jerry na sumisigaw gamit ang megaphone. Galit na galit siyang nakikiusap sa mga tao pero ayaw pa rin lumabas ng bahay. Kahit ano pa mang sabihin ng kapitan, wala ni isa ang gustong tumugon sa kanya. Natanong kami ni Kapitan Jerry kung kaya't nilapitan niya na lamang kami. Pawis na ang kapitan at kita sa mukha niya ang matinding stress. Kaya po pala tumatagal ang sakit ng mga tao rito, Kapitan eh. Kasi parang ayaw naman nilang gumaling. Inaalagaan nila yung mga sakit nila. Ay ewan ko nga ba sa mga taong yan. Kapag tinutulungan mo, ayaw. Kapag wag mong tulungan, may sasabihin din. Alam niyo sa totoo lang, nung nakaraang taon may pinadalang gamot dito sa baryo. Galing yun sa isang pribadong sektor. Pero ang mga gamot na yun ay pinagtatatapon lang ng mga tao. Sinayang lang nila. Ay, tama si Kagawad Bon. Totoo yan. Akala nga namin kaya ayaw nila ng gamot dahil gusto nila ng doktor. Tapos ngayon may doktor, ayaw rin pala nila. Ay, pambihira naman talaga Naaawa ako sa mga bata paano po kaya ang gagawin natin yan? Walang galang na po. Pero pwede po kayang tayo na lang po magpunta sa mga bahay-bahay? Napahawak sa baba si Kapitan Jerry at sandaling nag-isip. Pwede naman, para naman formal na makapagpakilala itong si Doc Reyes. Malay natin, baka mabighani sila sa gandang lalaki nitong taong ito. Tapos maisip na lang magpagamot. Ay, nako, hindi naman po masyado. Mga tanod, handa kayo ha? Magbabahay-bahay na lang tayo. Mahirap na at baka may magalit na naman. Mangulang ang mga tanod na kasama nila. O sige, kukunin lang po namin yung mga gamit. Tara, Tanyo. Pumasok kami sa loob ng bahay. Sinamantala ko na ang pagkakataong yon para sabihin ang nasa isip ko. Doc Reyes, napansin niyo ba yung isa sa mga tanod? Ha? Hindi. Bakit? Hindi ko po alam pero parang siya yung lalaking nakita ko kagabi dito sa bakuran. Napatigil si Doc Reyes at tumingin sa akin. Sigurado ka ba? Uy, masamang mambintang ha? Hindi po ako sigurado, Doc, pero iba yung pakiramdam ko O sige, obserbahan mo na lang. Kapag nakumpirma natin, isusumbong natin kay Kapitan Jerry. Sumang-ayon na lang ako at itinoon ko na lang ang atensyon sa gagawin naming pagbabahay-bahay. Sa unang bahay na napuntahan namin ay walang sumasagot. Nakailang beses na kaming katok ng katok. Paulit-ulit na rin kaming tumatawag sa kanila ni Kapitan. May tao naman sa loob pero hindi talaga nila kami pinapansin. Magandang umaga ho! Ako po si Doc Reyes mula sa Maynila. Nandito po ako para tulungan po kayong gumaling sa mga sakit ninyo. Kung maaari lang po pagbuksan niyo po kami ng pinto para masimulan na po natin yung konsultasyon at malaman natin kung paano namin kayo gagamutin. Tila may dumaang anghel matapos magsalita ni Doc Reyes. Pero ang katahimikan na yon ay nagpatuloy pa rin nang wala na namang tumugon sa mga susunod na bahay na pinuntahan namin. Napapailing na lang si Kapitan dahil sa pagkadismaya. Inisa-isa pa namin ang kabahayan pero nabigo kaming palabasin sila nung umagang yon. Kaya naman nagpasya na lang si Kapitan na itigil muna at ituloy na lang sa ibang araw. Habang naglalakad kami ay naisingit ni Doc Reyes ang tungkol sa lalaking nakita ko sa bakuran namin. Siya nga pala, Kapitan. Ito kasing si Tanyo, may nakitang lalaki kagabi na aali-aligid sa bahay namin. Gusto ko po sanang paimbestigahan kung sino yon. Baka po kasi may masamang balak Napatigil si Kapitan Jerry sa paglalakad at seryosong tumingin sa akin. Isang lalaki ba mo? Opo, may katangkaran siya. Hindi ko nga lang po gaanong nakita yung muka pero yung tindig niya parang nakikilala ko. Nakatingin pa ako sa isang tanod
na hindi na makatingin ng tuwid sa akin. Baka yan yung baliw na pagala-gala rito minsan. May baliw kasi rito na napadpad. Ilang beses namin pinapaalis yun pero nabalik pa rin eh. Di bale, kapag may napadaan mga pulis dito sa Sapang Palay, ipapadampot ko na lang yon. Nako, maraming salamat po. Paano? Dito muna kami sa barangay. Mamayang gabi, pumunta ka rito, Doc Jerry. Pag-usapan natin kung ano ang gagawin natin sa mga taong ito. Sige ho. Maraming salamat po ulit. Tumango na lamang si Mang Jerry at saka pumasok na rin sila ng barangay. Sinulyapan ko pa ng tingin ng isang tanod. Mabilis niyang iniwas sa mga mata niya. Tara, sabay muna tayo. Kung ano-anong bagay na lang ang ginagawa namin ni Doc Reyes sa mga oras na yon. Nilinis namin ang paligid. Inayos namin ang pagkakahilera ng mga paso sa bakuran. Pagkatapos, sandali akong bumalik sa barangay para manghiram ng kalan. Kailangan na rin kasi naming magluto dahil pareho na kaming nagugutom ni Doc. Ako na lang po ang bibili ng lulutuin, Doc. Okay. Ayos lang ba yun sa iyo? Mag-isa ka lang. May chine-check kasi ako sa data eh. Ayos lang po, Doc. Wala pong problema. Sige, basta sabi ni Kapitan, paglabas mo rito sa Sapang Palay, kakanan ka. Yung pabalik na dinaanan natin, lakarin mo lang daw yon. At may makikita ka ng palengke. Kaso, hindi ko lang alam kung malayo o malapit. Ayos lang, Doc. Maaga pa naman eh. Tsaka, safe naman yatang maglakad sa labas. Sige, mag-iingat ka. Dala-dala ang isang bayong ay lumabas na rin ako ng bahay. Habang tinataha ko ang daan, ay nakita ko na namang nakasilip ang mga tao sa bintana nila. Takot na takot ang mukha ng karamihan sa kanila. Bagay na lalo kong pinagtataka. Karamihan sa kanila ay namamayat na. Halatang halata na may iniinda silang sakit. Ano kayong problema ng mga taong ito? Sila na nga ang gagamutin, ayaw pa nila. Di kaya gusto na lang talaga nilang mamatay? Ay, ewan ko sa kanila. Hindi ko na lang sila pinansin. Pinuntahan ko na lang ang sinasabing palengke ni Doc Reyes. Mga nasa 15 minutong lakaran lang naman mula sa Sapang Palay. Pagdating ko roon ay walang gaanong tao. Pero kapansin-pansin na doon talaga ang pamilihan ng mga baryo. Halo-halo ang meron doon. Gulay, prutas, karne at mga isda. Habang pumipili ako ng karne, ay napansin ako ng isang ali. Puti na ang buhok nito, pero hindi pa naman katandaan. Iho, taga Manila ka ba? Nakatingin siya sa tatak ng damit ko na merong Manila na nakalagay. Ngumiti ako sa kanya at magaling na sumagot. Opo. Minsan lang may mapadpad na taga Manila sa lugar namin na ito. Yung mga kalapit kasi na bayo rito ay mga liblib na. Siya nga pala. Anong ginagawa mo rito? May pamilya ka ba? Saan baryo ka rito? Magiliw, San Rafael o Baryo Makisig? Sa Sapang Palay po ako. Pagsabi kong yun, ay biglang nagulat ang ali. Nabitawan niya pa ang mga hawak-hawak niyang isda. Nagmamadaling lumapit ang ali sa akin at sinenyasan akong huwag maingay. Sapang Palay ba ka mo? Seryoso ka bang bata ka? Tumango ako. Opo, bakit po ba? Bakit ka nandun? Sino kasama mo? Kasama ko po yung parang kuya ko na rin. Isang doktor volunteer. Siya ay tumutulong sa mga malalayong lugar. Balista kayo roon. Bakit po? Kararating lang po namin kahapon. Bakas sa mukha ng ali ang kakaibang kaba. Ramdam ko ang pagkabahala niya base sa kanyang reaksyon at boses. Inilalagay niyo lang ang inyong sarili sa kapahabakan. Wala ba kayong alam sa baryo na yon at bakit basta na lang kayo pumasok doon? Nalilito po ako. Sabihin niyo na lang po kung ano yung problema sa baryong Sapang Palay. Tumingin ng makahulugan ng ali sa akin. Ipangako mo sa akin na walang makakaalam sa sinabi ko sa iyo. Opo naman. Huminga ng malalim ang ali
at saka mas lumapit pa ng bahagya. Yumuko ako kaunti para marinig ang ibinubulong niya. May mga aswang sa baryo nagsapang palay. Nang marinig ko yun, ay agad akong kumalas at napatingin sa kanya ng diretsyo. Wala sa itsura ng Ali ang gumagawa ng kwento. Nanginginig pa nga ang kamay niya pagkatapos sabihin yun. Ano po? Aswang? Tumango-tango lang ang Ali. Nagmamadali akong umalis ng palengke matapos kong mabili ang mga rikado at karne. May kakaibang kilabot akong naramdaman kahit na hindi ko pa sigurado kung totoo ang sinabi ng Ali. Paulit-ulit na naglalaro sa utak ko ang salitang aswang. Naramdaman ko na lang na nagtatayuan na pala ang mga balahibo ko. Nang makarating ako sa bahay ay inilagay ko kagad ang mga pinamili ko sa lamesa. Napansin naman ni Doc Reyes na hindi ako mapakali sa isang tabi. Kaya naman agad niya akong hinawakan sa liig at tinanong kung may lagnat ako. Oh, ayos ka lang ba, Tanyo? Baka mamaya may sakit ka na rin. Umiling-iling ako. Kasi Doc, Oh, bakit? May problema ba? May nang ano ba sa'yo sa palengke? Susumbong natin kay Kapitan yan. Hindi Doc. Kasi may nakausap akong Ali sa palengke. Oh, tapos? Ang sabi niya, umalis na raw tayo dito sa baryo ng Sapampalay. Kasi, delikado. Kasi, may aswang daw dito. Nagsalubong ang kilay ni Doc Reyes. Umupo siya sa upuan at parang napapaisip. Ano? Aswang? Bakit po? May alam po ba kayo tungkol sa aswang? Bago tayo pumunta rito, isa sa mga kapwa ko doktor ang narinig kong may kausap na iba. Sabi niya rin, may aswang dito sa pupuntahan natin. Di, totoong may aswang pala dito. Hindi pa natin makukumpirma yan. Sa ngayon, wala pa naman kasi tayong nakikita o nararanasan man lang. Doc, paano po kung yung lalaking aali-aligid dito sa bahay natin isa palang aswang? Hindi nakapagsalita si Doc Reyes. Maging siya ay napag-isip din ng bagay na yon. Matapos ko siyang makita, bigla na lang siyang nawala Palagay ko Doc, aswang yung isang yun Kung totoo nga na may aswang dito, pwedeng tama yung hinala mo. Kapag nagkataon isa pala sa mga tanod ni Kapitan, aswang. Parang gano'n na nga po. Kasi yung tanod doon, pakiramdam ko, siya talaga yung umaligid dito sa bahay natin Nako, delikado yan. Dapat mag-ingat pala tayo sa mga kinakausap natin. Bakit po, Doc? Naniniwala po ba kayo sa aswang? Tumayo si Doc Reyes at saka sinimulan na ang paghihiwa ng mga rikado. Nung buhay pa ang tatay mo, may karanasan kami sa aswang noong nasa Kapis kami. Totoo yan sila. Pero hindi ko lang alam sa ngayon kung meron pa. Sasabihin ba natin kay Kapitan? Wag na muna. Problemado pa yun sa mga residente rito. Mag-obserba na lang muna tayo sa paligid. Sinang-ayunan ko na lang din muna si Doc Reyes. Hininto na namin ang usapan na yon at nagsimula na lang kaming magluto. Nang sumapit ang tanghali, ay kumain na rin kami. Pagkatapos ay nagpatunaw lang kami sandali ng kinain. Dahil makulimlim naman noong mga sandaling yon, naisipan namin ni Doc Reyes na maglakad-lakad na lang muna sa labas. Baka sakali rin na meron kaming makausap kahit isa lang sa mga residente. Hindi pa kami gaanong nakakalayo. Meron na kaming nakitang lalaking nagwawali sa loob ng kanilang bakuran. Mapayat ang lalaki. Mukhang hindi na yung kumakain. Agad kaming lumapit doon. Sinubukan naming tawagin yung lalaki. Nung una ay tumingin lang siya sa amin. Pero kalaunan ay lumapit siya at tinanong kami. Sino ba kayo at bakit kayo nandito? Ako po yung doktor na mula sa Maynila. Nandito po ako kasi humingi ng tulong si Kapitan sa amin. Ang sabi niya, marami daw pong may sakit. Kaya naman, Oo, maraming may sakit dito. Pero wala kaming balak na magpagaling. Mas gugustuhin pa naming mamatay sa sakit kaysa magpagamot sa'yo. Ramdam ko ang gigil sa tinig ng lalaki.
Para siyang galit. Pero wala kaming ideya kung saan nanggagaling ang gigil niya. Hey, grabe naman po yon. Lahat po tayo ay deserve na mabuhay. Hindi nyo dapat sinasayang ang buhay ninyo dahil kaloob sa atin yan ng Diyos. Diyos! Walang Diyos! Kung meron, hindi niya hahayaang magkandaletse-letse ang buhay ng mga tao rito. Nangyari lang naman ang lahat ng ito nang dumating ang gagong kapitan na yan. Tinapi ko na lang si Doc Reyes para senyasan siya na hayaan na lang ang lalaki. Mukha kasing mas lalo lang magagalit ang lalaki kapag pinahaba pa namin ang usapan. Pasensya na po kung ano man ang pinagdaraanan ninyo. Pero ano po bang pangalan ninyo? Sa tanong ko na yon ay napansin naming tila unti-unti siyang huminahon. Hindi ko sasabihin. Napalingon kami sa isang ginang mula sa loob ng bahay. May hawak pa itong sandok at sabog-sabog pa ang buhok ng lumabas. Pero, sino ba yung kausap mo na yan? Binanggit mo pa yung pangalan ko, siraulo ka talaga. Sabay na silang pumasok ng bahay pagkatapos nun. Pinagsasara nila ang mga bintana. Palagay mo, Tanyo, ano kayang nangyari dati at bakit mukhang ayaw ng mga tao kay Kapitan Jerry? Ewan ko nga, Dok. Nahihiwagaan nga rin ako eh. Naglakad na lang kami palayo. Gumala-gala na muna kami sa buong sapang palay. Malaki-laki rin kasi ang baryo. Sa katunayan, may iba pang mga bahay ang abandonado. Ang pagkakasabi sa amin ni Kapitan, bahay daw yon ng ibang pamilya na umalis. Naintriga kaming dalawa ni Doc Reyes, kaya sinuri namin ang bahay. Wala namang nakakakita sa amin dahil sa parting yon ay hindi na yata inaabot ng tao. Sayang ang bahay na to, no? Simentado na, pero iniwan. Mga ganitong bahay sa Maynila mabibenta mo to ng $250,000 kahit walang second floor. Pero bakit kaya nila iniwan? Binuksan namin ang pintuan. Pagpasok namin sa loob, may sala rin yun na kasing laki lang din ang tinutuluyan namin. Baka naman hindi talaga sa kanila ito. Inupahan lang siguro. Pinagmamasdan namin ang buong bahay. Marami ng alikabok at sapot ng gagamba. Inupahan lang? Bakit po may mga gamit pa rin dito? Pinakita ko kay Doc Reyes ang cabinet na may mga laman pang kung ano-anong kagamitan sa loob. Aba, oo nga no. Tsaka may kama pa sa loob oh. Mukhang iniwan lang talaga itong bahay nang wala silang bit-bit na kung ano. Abay, meron na talagang kakaiba sa lugar na ito ha. Una, ayaw ng mga tao na magpagamot. Pangalawa, yung lalaki na nagmamasid sa bahay. Pangatlo, sabi ng ali, may aswang dito. Tapos ngayon, eto namang bahay na ito. Aba, palagay ko dapat na tayong umalis sa baryo na ito. Paano po yung mga residente? Baka magkandamahatay na lang sila dahil hindi nila alam kung ano yung sakit nila. Wala na tayong magagawa. Ayaw nila kesa naman tayo pa mapahamak. Mamayang gabi, pagpunta ko ng barangay, sasabihin ko na lang kay Kapitan. Tapos, tatawagan ko yung head namin sa Manila. Sige po, Doc. Tama naman po kayo. Kahit ako man din hindi na komportable rito. Partida niyan, Doc ha. Wala pa tayong 1 linggo. Oo, 1 araw pa nga lang halos Palabas na kami ng bahay na yon nang pareho naming naramdaman na tila may tumakbo sa labas. Agad kaming lumabas ni Doc at hinanap kung sino yon, Kabanong. Pero wala na kaming nakita. Napansin na lang namin na natumba ang kawayan na nakasandal lang sa gilid ng bahay. Nako, umalis na tayo dito, dali! Natataranta kaming umalis. Tumakbo kami ng mabilis at makalipas lang ng ilang sandali ay nakabalik na kami sa bahay. Tanyo, iligpit mo na yung mga gamit natin. Tatawagan ko muna yung head namin. Sige po, Doc. Dali-dali akong pumasok sa kwarto namin. Isa-isa kong dinampot ang mga gamit. Nang maipasok ko na lahat sa kanya-kanya naming maleta, isang tanod ang humahangos at lumapit kay Doc Reyes. Doc! Si Kapitan po, hinimatay! Natigilan si Doc sa paghahanap ng signal nang marinig yon. Napailing na lang siya dahil mukhang maantala ang pag-alis namin. Tanyo,
paabot ka ng kit ko! Inilabas ko ulit ang kagamitan ni Doc Reyes. Pagkatapos nun, ay dali-dali na silang tumakbo patungo ng barangay. Nung mga sandaling yon, hindi ko rin alam kung bakit hindi ako sumama. Siguro dahil ayaw kong makita ang isang tanod doon na pinaghihinalaan kong aswang. Hindi ako mapakali sa loob ng bahay. Palakad-lakad lang ako. Maya-maya ay umupo ako sa tapat ng pinto. Malalim ang iniisip ko nang bigla na lang napansin ko na may lalaki na namang nakatayo sa labas ng bakuran namin. Hindi ko alam kung papaano siya napunta roon. Dahil maliwanag ng mga sandaling yon, dahil hapon pa lang, nakumpirma ko kung sino ang lalaking yon. Siya nga ang isa sa mga tanod sa barangay. Kahit medyo natatakot at naiilang ako, ay nilapitan ko siya. Nakangiti pa siya sa akin pero nakakakilabot ang ngiting yon para sa akin. Ano hong ginagawa niyo? Bakit ka nakatingin sa bahay namin? Di ba tanod ka sa barangay? Ano nga ba ginagawa ng isang tanod? Di nagbabantay. Nandito ako para magbantay. Unang gabi pa lang namin dito, nakita na kita eh. Ano ba talagang pakay mo sa amin? Tsaka, ano ka ba? Ngumiti ang lalaki at nakita ko na naman ang mga sungki niyang ngipin. Sino ako? Baka kabahan ka kapag sinabi ko kung sino ako. Pinagmasdan ko siya mula ulo pababa ng paa. Napansin ko na wala siyang tsinelas at ang dumi-dumi ng paa. Doon na ako nagduda kung talaga bang tanod siya o may iba pa siyang papel sa baryo na yon. Masaya ako na may 2 taong bago rito sa baryo. Pero mas masaya ako kapag napagaling ni Doc lahat ng mga may sakit. Bago umalis ang lalaking yon, ay nag-iwan pa siya ng kataga. Mag-iingat kayo ha. Sana makauwi kayo nagligtas. Ang tanging nagawa ko lang ay pagmasdan siyang papalayo. Saka lamang umandar ang matinding kaba sa sistema ko nang wala na siya sa paningin ko. Sa takot ko ay nagmukmuk ako sa loob ng kwarto namin. Sinarado ko ang pinto at mga bintana. Hinintay ko na lang na makabalik ulit si Doc Reyes. Pero sumapit na ang kinagabihan ay wala pa rin si Doc. Nag-aalala na ako kung ano ba talaga ang nangyari. Sa isip-isip ko kaabanong baka malala ang lagay ni Kapitan Jerry. Kaya naman napilitan na akong lumabas ng bahay. May dala-dala akong kutsilyo. Mabuti na lang ay wala sa paligid ang weirdong tanod. Nagmamadali akong maglakad patungong barangay. Napatigil lang ako nang maramdaman kong tila may sumusunod sa akin. Palingon-lingon ako sa likuran at nakahawak na ako sa tagiliran ko para mas mabilis kong mahugot ang kutsilyo. Lord, gabayan niyo naman ako. Walang katao-tao sa labas. Isa yun sa kinakabahala ko. Dahil kapag may nangyaring masama sa akin, siguradong walang makakakita. Nang muli akong lumingon, kinabahan ako sa nakita ko. Sinusundan ako ng weirdong tanod. Wala na ako nagawa kundi ang pumasok sa isang bakuran. Napansin ko na huminto ang lalaking yon. Hindi ko alam kung bakit, pero ipinagpasalamat ko na lang yan. Habol ko ang hininga ko habang nakatago ako sa likuran ng punong bayabas. Para na rin akong naligo dahil sa pagtagaktak ng pawis ko. Hindi pa ako nagtatagal sa kinalalagyan ko nang biglang may humila sa akin. Hindi ako makasigaw dahil tinakpan ng kung sino ang bibig ko. Huwag kang maingay! Wala ang takot ko nang makita ko kung sinong humila sa akin. Siya yung lalaking nakausap namin ni Doc Reyes. Naalala ko noon na Nandro ang pangalan niya nung tinawag siya ng kanyang asawa. Ipinasok nila ako sa bahay nila. Sinarado nila ang pinto at sumilip sa labas. Nang masiguro nilang wala nang sumusunod sa akin, ay nakahinga na rin sila ng maayos. Saka ko lang din nakita ang mga natutulog na 4 nilang anak. Base sa nakikita ko, ay mga wala naman silang sakit. Ewan, siguro dahil matagal ko nang kasama si Doc Reyes. Madali na lang para sa akin na tukuyin kung masama ba ang pakiramdam ng isang tao o hindi. Mawalang galang na po sa inyo pero alam niyo ba kung ano o sino yung sumusunod sa akin?
Umupo si Mang Nardo sa gilid at sumandal sa dingding, habang ang asawa naman niya ay pinapaypayan ang kanilang mga anak. Dapat bago kayo pumunta rito ay inalam niyo muna kung anong klase ang lugar na ito. Parang kayo na rin ang naghukay ng sarili niyong libingan. Iho, maniniwala ka ba kung sasabihin namin kung ano ba talaga ang meron dito sa Sapang Palay? Sa totoo lang po, kahit na wala pa kaming isang linggo rito, marami na po akong napapansin na kakaiba. Tumingin ang babae kay Mang Nandro. Parang sinasabi nito sa lalaki na sabihin na ang dapat kong malaman. Iho, hindi dapat kayo nandito. Nasa alanganin ang buhay ninyo. Niloloko lang kayo ni Kapitan. Ano po bang ibig niyong sabihin? Pwede po bang diretsuhin niyo na ako? Hindi totoong may sakit ang mga tao rito. Ha? Sabi ni Kapitan, uso raw ang sakit dito. Makinig ka. Lahat ng tao rito ay nagpapanggap lang na may sakit. Naglalagay kami ng bawang sa kilikili namin nang sa ganun ay tumaas ang temperatura ng katawan namin. Yun lang ang paraan para makaiwas kami sa mga aswang. Sandali. Aswang po? Oo. Ang mga aswang ay hindi kumakain ng mga taong may sakit. Ang kanilang paniniwala ay mamamatay sila kapag may sakit ang taong kanilang kinain. Ang katangahan nila na yon ay sinamantala namin para maging proteksyon namin. Nagpanggap kaming may mga sakit. Pinalabas namin na meron kaming mga nakakahawang sakit na maaaring ikamatay ng isang tao. Nang sa ganon, hindi kami galawin nila, Kapitan. Medyo nagugulan ako sa narinig ko. Pero unti-unti na namang nabubuhay ang kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko, hindi ko magugustuhan ang malalaman ko. Medyo nalalabuan po ako. Bakit kayo naiwas kina Kapitan? Dahil sila Kapitan at ang tanod at kagawad niya ay puro mga aswang. Nagtindigan na naman ang balahibo ko sa aking narinig, Kabanong. Hindi ko inaasahan ang bagay na yon. Hindi ako kumbinsido nung oras na yon, pero nagtataka ako dahil palakas ng palakas ang kaba ko. Tahimik at masaya ang Sapang Palay noon. Pero isang araw, nagulat na lang kami nang mabalitang namatay ang 4 na kagawad. Pinatay sila. Walang nakakita kung sino ang pumatay. Pero malakas ang hinala ng lahat na aswang ang gumawa nun. 2 araw ang makalipas. Ang dating kapitan naman namin ang pinatay. Pagkalipas naman ng 1 linggo, dumating sila Kapitan Jerry. Nagpakilala silang kamag-anak daw ng dating kapitan. Kahit na ayaw namin, umupo siyang kapitan. Wala kaming nagawa, lalo na nang malaman namin na mga aswang pala sila. Gabi-gabi may kinukuha silang tao sa amin para gawin nilang pagkain. Kaya para matigil yon, nag-isip kami ng paraan. Natuklasan namin na ayaw nilang kumain ng mga taong may sakit. Kaya nagpanggap kaming may mga nakakahawang sakit. At dahil doon, nag-isip sila ng paraan. Naghanap sila ng doktor. Dahil sa oras na mapagaling kami, malaya na nila kaming makakain. Lahat ng nasa barangay ay aswang. Natatakot kami sa kanila. Kaya ito lang ang nagawa namin. Gustuhin man naming magsumbong sa mga pulis, pero alam naming tatawanan lang kami. Isa pa, mas lalo lang malalagay sa alanganin ng mga buhay namin. Kita mo naman, di ba? May mga anak kami. Kung kami lang mag-asawa, abay, matagal na sana kaming nagsumbong sa iba. Hindi ako makapagsalita sa sinabi ni Mang Nandro. Naramdaman ko na lang na parabang naglalak na ang pangako ng dahil sa takot at pangamba. Aswang sila, Kapitan. Naloko nila kayo at nais nila kayong gamitin para makain na nila kami. Pero dahil alam na naming isang araw may darating na doktor dito, kailangan naming magmukmok sa bahay. Iho, dahil sa ginagawa naming pag-iwas sa panggagamot, kayo ang malalagay sa alanganin. Dahil kayong 2 lang naman ng kasama mong doktor ang malusog ang pangangatawan dito.
Kaya kung gusto niyong makaligtas, abay, umalis na kayo ngayong gabi. Kung aswang pala sila, Kapitan, ibig sabihin, nasa panganib si Doc Reyes ngayon. Bakit? Nasaan ba yung doktor na yon? Pinuntahan niya kanina si Kapitan Jerry kasi sabi ng isang tanod, hinimatay daw si Kapitan. Ay, Diyos ko, Mariosep, naloko na ang kasama mo. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ako pumunta doon. Baka ako naman ang mamatay. Malapit na akong maiyak ng mga sandaling yon. Inabutan na lang ako ni Mang Nandro ng isang itak na kinakalawang na ang katawan. Hindi ko maaaring iwan ang pamilya ko rito. Kaya yan lang ang may tutulong ko sa iyo. Puntahan mo na ang kasama mo. Dalhin mo yung itak. Tapos itong bawang, isuot mo sa leeg mo. Niligay ni Mang Nandro ang kwintas na bawang sa leeg ko. Taga Maynila ka, hindi ba? Sabi nila, matatapang mga taga Maynila. Kaya, kaya mo na yan. Sapilitan pa akong itinulak ni Mang Nandro palabas ng kanilang bahay. Sa ayaw ko man o sa gusto, kailangan ko ng maglakas ng loob. Buhay ni Doc Reyes ang nakataya roon. Nanginginig pa ang tuhod ko kabanong habang naglalakad sa daan. Kapag nakakita ko ng madilim na parte, ay nagiging tamang hinala ko. Pakiramdam ko, anumang oras ay may tatalon palapit sa akin. Pero dahil daladala ko ang itak at ang kwintas na bawang, kahit na papaano ay nagkakaroon ako ng tapang. Makalipas ang ilang minuto, natanaw ko na rin ang barangay. Gumilid na muna ako dahil nakita ko ang mga tanod sa harapan. Wala akong ibang madaraanan kundi sa likuran lang. Kaya nababahala pa ako kasi hindi ko sigurado kung ano ang daratnan ko roon. Kahit maraming halamanan na may tinik ay sumuot ako roon, makalapit lang sa barangay. Nang kakaunting metro na lang ang distansya ko sa likuran ng barangay, narinig kong may nag-uusap doon. 2 tanod na nakabantay rin sa parting yon. Kaunti na lang bilog na ang buwan. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang kumain. Nako, asa ka pang maahati ang kanila. Kay Kapitan at Kagawad Bon lang kulang na yung doktor na yun Eddie, hanapin na lang natin yung isa kasama ng doktor. Yun na lang yung sa atin. Di ba? Ganon din naman yung ginawa ni Molek. Siya yung punta ng punta ron sa bahay ng dalawa Ang galing mo! Magandang ideya yan! Tara! Pag-alis nila ay saka na ako lumabas sa pinagtataguan ko. Mga tanga, nandito ako no. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa pintuan. Pagsilip ko sa siwang, nakita ko sa loob na masayang nakikipag-usap si Doc Reyes kay Kapitan. Nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang ayos lang siya. Mas binuksan ko pa ng kaunti ang pinto. Nilusot ko ang ulo ko. Habang nakatalikod si Kapitan Jerry, sinadya kong magpakita kay Doc Reyes. Sinenyasan ko lang siya na lumapit sa akin. Nakuha naman niya kaagad ang ibig kong sabihin. Kap, saan ba yung banyo? Iihi lang sana ako. Diyan sa likuran. Kita mo yung pintong yan. Diyan, may banyo diyan sa likuran. Ay, salamat po. Sige, babalik din kagad ako. Ay, sige lang. Take your time. Nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ko si Doc Jerry. Hinila ko siya papunta sa maliit na banyo na naroon. Oh, bakit? May problema ba? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Wala na akong panahon kaya diniretso ko na siya. Dok, si Kapitan at ang mga kasama niya, aswang silang lahat. Sandaling natameme si Doc Reyes. Sinabi sa akin ni Mang Nandro ang dahilan kung bakit ayaw nila magpagamot. Kapag nalaman kasi ni Kapitan na magaling na sila, saka lang sila kakainin. Ayaw kasi ng mga aswang na may sakit na tao. Isa pa, wala talaga silang mga sakit. Naglalagay lang sila ng bawang sa kilikili para tumaas yung init ng katawan nila. Para magmukha silang may sakit. Para hindi sila kainin ni Kapitan. Sandali. Sila Kapitan? Aswang? Sa sobrang kaba, ay nakalimutan ko ng magpo at opo sa kanya. Masyado na akong nilalamon ng kaba sa mga oras na yon. Oo, aswang sila. Sa katunayan, kanina lang narinig ko yung 2 nagbabantay dito. Hinihintay lang nila na magkabilugan na ng buwan bago kanila tuluyang kainin, Dok.
Aswang sila! Aswang sila, Kapitan! Niloko nila tayo! Mga aswang sila na pumatay din sa mga dating opisyal ng barangay na ito! Bumakas na rin ang kaba sa mukha ni Doc Reyes. Pusang gala. Dapat pala umalis na tayo rito. Umuwi tayo sa bahay. Tara, dali na natin yung mga gamit natin. Umalis na tayo. Bahala na. Sige, pero may dadaanan lang ako saglit. Naputol ang bulong-bulungan namin nang maramdaman namin na meron nang nasa labas. Nalintikan na. Ay, teka! May tao ba dyan? Iihi ako! Hindi kami sumagot. Hinayaan lang namin kalampagin niya ang pinto. Ay, Ines! Iniwan na naman nakalak yung pinto. Dito na nga lang ako iihi sa tabi. Nagpalipas na muna kami ng ilang minuto. Mga ilang sandali ay naramdaman naming umalis na nga ang lalaki. Nagmamadali kaming lumabas ni Doc Reyes sa banyo. Sumuot kami sa mga halamanan. Wala na kaming pakialam nun kung masugatan kami sa mga tinik. Mas ayos nang matinik kaysa pagpiestahan sa kabilugan ng buwan. Habang tumatakas kami, tumingala ako sa itaas. Kakaunti na lang ay magiging bilog na ang buwan. Mas magiging delikado ang buhay namin kung hindi kami makakaalis sa sapang palay. Oo nga no. Kaya pala sa pinakadulong bahagi tayo pinatira ni Kapitan Jerry para mahirapan tayong tumakas. Oo nga po, planado niya na ang lahat, Dok. Pinagpatuloy namin ang paggapang hanggang sa tumagos na kami sa daan. Tiningnan muna namin kung may makakakita. Nang wala naman, ay mabilis kaming tumakbo. Bago kami umuwi ay pinuntahan muna namin si Mang Nandro. Alam ko na malaki ang may tutulong niya sa amin. Kaya naman agad kong kinatok ang pintuan nila. Binuksan niya ng kaunti ang pinto na tanging mata niya lang ang nakikita. Mang Nandro, tulungan niyo kami makaalis. Pakiusap. Pero nagulat na lang ako nang pagsara niya kami ng pintuan. Malakas ang tinig ni Mang Nandro na nagsalita sa loob. Tinulungan na kita! Wala na akong magagawa! Mang Nandro, may magagawa ka pa. Imulat mo ang mga mata ng residente na magkaisa. Kailangan nyo magsama-sama para mapalayas ang mga aswang na umaalipin sa inyo. Kung talaga nag-aalala ka para sa kaligtasan ng mga anak nyo, gumawa kayo ng paraan para mawala sa panganib ang baryo na ito. Walang mangyayari kung habang buhay lang kayong magkukulong dyan. Habang ang mga salot na aswang na yan ay naghihintay lang kung kailan kayo pwedeng kainin. Gumising kayo! Mas marami kayo kaysa sa mga aswang! Huwag kayong duwag! Ikinagulat ni Doc Reyes sa mga sinabi ko. Hindi siya makapaniwala na may ganun akong naiisip. Habang si Mang Nandro naman sa loob ay nanatiling tahimik lang. Walang kahit na anong tugon. Umalis na lang kami ni Doc Reyes para umuwi sa bahay. Dahil naayos ko naman ang mga gamit namin kabanong, ay mabilis naming nadampot yun sa bahay. Lalabas na sana kami ng pinto nang maramdaman namin na parang may umaaligid na sa bahay. Dok, nauli na yata tayo. Nalintikan na. Hindi bale, akong bahala. Nagulat na lang ako na may kunin na baril si Doc Reyes. Dok, bakit may baril ka? Saan galing yan? Palagi ko itong dinadala kapag nagbo-volunteer ako. In case lang naman na may emergency. Ganun po ba? O sige, magagamit po natin yan. Tama, oo. Medyo kinakabahan ako kasi takot talaga ako sa baril. Pero napansin ko na bigla na lang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Doc Reyes. Bakit, Dok? Nakatingin siya sa magazine. Lumapit na rin ako para makita. Dok, wala namang bala yan eh. Napakamot na lamang siya sa ulo. Malas. Lasing kasi ako nung nagpalit ako ng magasin eh. Paano yan, Dok? Pwede bang ipambato na lang yan? Hindi no, ang mahal nito. Ipapanakot ko na lang to. Sayang eh. Mga ilang sandali lang ay napalayo na rin kami sa pinto. Meron nang kumakatok. Malalakas ang bawat katok na parabang galit na galit. Tanyo, sa likod ka lang. Handa mo lang yang itak mo. Hindi po sila makakalapit. May kwintas na bawang naman ako eh. Huwag kang makampante. Mga aswang yan. Matatalino yan. Basta pagkain, magagawa nila ng paraan. Umaalog na ang pinto ng mga sandaling yon.
Talagang balak na nilang buksan ang pwersahan. Tagaktak na ang pawis namin ng dahil sa kaba. Doc Reyes, buksan niyo naman ang pinto. Gusto lang naman namin makipag-usap. May mga bagay lang naman tayong pag-uusapan. Yun ay kung bubuksan niyo ang pinto. Kung hindi naman... Bigla na lang tumumba ang pinto dahil sa malakas na tadyak ni Kapitan Jerry. Kami na lang ang papasok! Tumawa siya ng malakas habang tila nanlilisik ang mga mata. Malayong malayo na siya sa unang kapitan na nakilala namin. Kinikilabutan na ako ng sobra noon, Kabanong. Gustuhin man naming tumakbo pero wala kaming ibang madaraanan. Nakaharang sila sa pintuan. Pumasok sila Kapitan Jerry kasama mga kagawad at tanod. Hindi pa man sila nagpapalit ng anyo pero naglalaway na sila na parabang mga asong hindi napakain ng ilang araw. Doc Reyes, akala ko ba gagamutin mo ang mga residente? Bakit yata iiwan mo na lang ang baryo sa Pampalay? Ayaw naman lang magpagamot kaya alis na lang po kami. Pero nangako ka sa akin, ang sabi mo, hindi ka alis hanggat hindi mo ako natutulungan. Hindi na ako nakatis noon, kaya nakisabat na rin ako. Bakit nyo ba gustong-gustong gumaling yung mga tao? Nagtawanan ng mga kasama ni na Kapitan Jerry. Talsik-talsikan pa ang mga laway nito. Ano ka ba namang bata ka? Malamang kaya ko gustong gumaling sila ay dahil mahal ko ang nasasakupan ko. Maiintindihan mo lang ako kapag naging kapitan ka. Mahal mo o gusto mo lang silang makain? Kasi di ba, hindi kayo kumakain ng mga tao may sakit? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Kapitan Jerry. Napalitan niyo ng masamang tingin. Mas nakakatakot siya kapag seryoso. O di ba, mga aswang kayo? Matagal nyo nang gustong gumaling sila pero dahil akala nyo may sakit sila, wala kayong magawa kundi humanap ng doktor. Ano naman kung aswang kami? May magagawa ba yung kadaldalan mo? Patakasin nyo na kami. Wala na kami magagawa sa kanila kung ayaw nila magpagamot. Wala na kaming pakialam sa kanila. Sa inyo, meron. Dahil kayo ang walang sakit, kayo na lang ang gagawin naming sisig. Nagiyawan at tawanan ang grupo ni Kapitan. Kami naman ay napapadikit na lang sa dingding. Hindi na rin kami makapasok sa kwarto dahil naroon na ang isang tanod. Binasag ang salamin para makapasok sa loob. Pasensya na, Kapitan, pero mapipilitan akong gawin ito sa inyo. Kapag kumilos kayo na masama, basag yung bungo ninyo. Halatang nababahala si Kapitan Jerry nang ilabas na ni Doc Reyes ang baril niya na wala namang bala. Nanginginig pa ang kamay ni Doc Reyes. Ako yung kinakabahan para sa kanya. Kitang-kita kasi sa mukha niya na hindi siya kampante. Hindi mo yan kayang iputok, Doc Reyes. Mabait kang tao Hindi mo kayang pumatay. Kahit pa aswang. Paano kung kaya ko? Handa ka na bang mabutas yung bungo mo? Pinipilit ni Doc Reyes na magtapang-tapangan. Nang sa ganon ay hindi makahalata ang mga nasa harapan namin. Tumabi kayo at dadaan kami. Kung hindi patay tong kapitan ninyo. Tabi! Dahan-dahang gumilid ang mga yon. Mukhang nagiging epektibo ang pakulo ni Doc. Pero kinakabahan talaga ako dahil baka makahalata sila na wala namang bala yung baril ni Doc Reyes. Naglakad kami palabas ng pinto. Nakatutok lang ang baril na hawak ni Doc sa kanila, kaya hindi sila makalabas. Doc Reyes, alam kong nagpapanggap ka lang na matapang. Kung talagang matapang ka, sige, iputok mo yan sa akin. Dali! Walang salitang lumabas sa bibig ni Doc Reyes. Baka naman kasi wala naman talagang bala ang baril na yan. Muling umarko ang nakakatakot na ngiti ni Kapitan Jerry. Sa pagkakataon na yon, ang tanging magagawa na lang namin ay tumakbo. Takbo, Tanyo, takbo! Wala kaming sinayang na pagkakataon. Tumakbo kagad kami. Pero dahil bitbit namin ang mga maleta, hindi naging madali para sa amin na makalayo.
Sila Kapitan Jerry naman ay nagbago na rin ng mga anyo. Ang iba sa kanila ay gumapang na. Ang iba naman ay naglulundag sa mga puno at kabahayan. Talagang wala na kaming ligtas noong mga sandaling yon, Kabanong. Napalibutan na kasi nila kami. Itak na lang na hawak ko ang armas namin. Alam kong hindi pa rin sapat ang itak na yon, kaya naman mas lalo na akong kinabahan. Napadasal na nga lang ako na sana kung mamamatay man kami, hindi na sana namin maramdaman ang sakit. Hindi ka matching, Doc Reyes, kaya hindi ka magiging matalino kahit kailan. Sino ba naman kasing doktor na tanga na magbabao ng baril na wala namang bala? Anong gagawin mo dyan? Pambato o pamalo? Humalakak na naman sila. Pero mga ilang sandali lang, unti-unti na nila kaming nilapitan. Lumiit na ang espasyo na meron kami. Walang-wala kaming pag-asa nun. Pero mga ilang sandali lang, nakarinig kami ng malalakas na sigaw. Sa kabilang kanto, nakita naming paparating ang mga tao. May dala-dala silang sulo at kung ano-ano pang pamalo. Kapitan, nagkaisa ang mga tao! Nagulat ang kapitan nang makitang mas marami pa kaysa sa kanila ang paparating. Atras! Atras muna tayo! Kanya-kanyang gapang paalis sa mga aswang habang si Kapitan Jerry ay mabilis ding umalis. Nang makalapit ang mga tao ay si Mang Nandro kaagad ang nakita ko. Siya ang nauna sa paglusob. Mang Nandro! Pasensya ka na kanina, pero napagtanto ko na tama nga ang sinabi mo. Walang mangyayari kung magkukulong lang kami sa takot. Kaya heto, tinipon ko mga kalalakihan sa baryo na ito. Halos lahat sila. Katulad ng nasa pananaw mo. Wala talagang pinuno na mangunguna, kaya walang kumikilos. Kaya ito, ako na ang gumawa ng paraan. Maraming salamat sa iyo, bata. Kahit na nasa panganib kami noon, ay nakaramdam ako ng tuwa. Hindi ko inakala na magiging maganda ang epekto ng mga sinabi ko. Maraming salamat din po sa pagtulong ninyo sa amin. Proud ako sa iyo, Tanyo. Maganda ang ginawa mo. Tinapik pa ako ni Doc Reyes sa balikat. Mga kasama, hahabulin natin sila, Kapitan. Kailangan natin silang patayin para mabawi natin ang baryong ito. Sabay-sabay na sumang-ayon ng mga tao. Iho, kami na ang bahalang humabol sa kanila. Pero may gusto sana akong hinging pabor. Ano po yun? Totoong may sakit ang bunso kong anak. Ilang araw na. Pwede bang suriin mo siya, Doc? Sige po, pupuntahan po namin ang bahay ninyo. Maraming salamat. Mga kasama, Canada! Mabilis namin binalikan ang bahay ni Mang Nandro. Naabutan namin ang asawa niya roon na si Aling Botya. Inaasikaso niya ang batang babae na bunso nila. Walang sinayang na pagkakataon si Doc Reyes. Inasikaso niya sa loob ang bata habang ako naman ay nasa tapat ng pinto. Nagbabantay ako sa paligid. Hinala kasi namin na baka may aswang na sumalisi. Mataas ang lagnat ng bata. Narinig kong sinabi ni Doc Reyes na normal na lagnat lang naman yon. Pero dahil nga hindi naagapan, ay mas tumaas pa ang lagnat nito. Siniguro naman ni Doc Reyes na walang mangyayari sa bata. May mga dala naman siyang gamot na maaaring ipainom. Habang nagbabantay ako sa tapat, nagulat ako nang bigla na lang dumating si Kapitan Jerry. Napatayo ako. Ibang-iba na ang mukha ni Kapitan. Nakilala ko na nga lang siya dahil sa suot niya. Doc! Doc! Tumakbo palapit sa akin si Doc Reyes. Anong problema? Nako, patay na! Tumayo sa harap namin ang aswang na si Kapitan Jerry. Naglalawa ang laway niya. Kitang-kita namin ang kinang ng laway niya kahit mahina ang ilaw sa labas. Pagbigyan niyo na ako. Gutom na ako. Ikaw Doc, ikaw na lang ang kakainin ko. Pakiusap, kakainin na kita. Nang akmang lalapit na si Kapitan Jerry, ay inago sa akin ni Doc Reyes ang itak. Tinaga niya si Kapitan. Pero dahil baliktad ang talim sa pagtaga niya, ay hindi naman nahiwa si Kapitan. Napatras lang ito ng bahagya. Diyos ko, baliktad pala. Hindi ba naturo sa ospital kung paano gumamit ng itak? Sarkastiko si Kapitan.
Pero ramdam ko ang pagnanais ng makain si Doc Reyes. Kaya naman kinuha ko ulit ang itak kay Doc. Nasa aktong tatagayin ko na si Kapitan nang magulat na lang ako dahil bigla siyang bumulagta. Nakita ko na lang na merong nakatarak na palaso sa ulo niya. Sa labas ng bakuran ay naroon si Mang Nandro. Mabuti na lang talaga at bumalik siya. Dahil kung hindi, wala na siguro kami. Nag-alala ko rito kaya ako bumalik. Huwag kayo mag-alala. Tinutugis na ng mga kasamahan ko ang iba pa. Ginalaw-galaw pa ni Mang Nandro ang ulo ni Kapitan gamit ang paa niya. Pero hindi na talaga yung gumagalaw. Makalipas ang ilang sandali ay naubos sa mga residente ang mga aswang. Sa loob ng malawak na bakuran nila Mang Nandro, tinipon nila lahat ng bangkay ng mga aswang. Isa-isa nila yung sinunog. Hindi ko inaasahan na darating ang puntong ito. Salamat sa iyo, iho. Kung hindi ako nagising sa katotohanan, hindi rin maglalakas loob ang mga kasama ko. Nako, wala pong anuman. Siya nga pala. Magiging maayos na rin ang bunso ninyo kinabukasan. Simpleng lagnat lang naman ang meron siya. Ngumiti si Mang Nandro at kinamayan si Doc Reyes. Kakapalan ko na ang mukha ko, Doc. Ayos lang ba na bago kayo umuwi pakikonsulta yung mga bata at matatanda sa baryo? Dahil kasi sa pagpapanggap naming may sakit, hindi na kami makalabas ng bahay. Ang iba totoong nagkasakit na ng dahil sa gutom. Nagkatinginan kami ni Doc Reyes sabay ngumiti. Makakaasa po kayo. Pinagpatuloy na lang namin ang panonood sa nasusunog na bangkay ng mga aswang. Kinabukasan ay sinimulan na namin ang totoong konsultasyon. Nakauwi kami ng Maynila Kabanong nang may mga binaon na aral. Dala-dala namin ang nakakakilabot na karanasan. Pero ang mahalaga roon, napalaya namin ang baryo sa Pampalay sa kamay ng mga aswang. Wakas.